Hello guys, Pets ko Vlogs ulit. So ngayon guys, may bago tayong lumang sponge filter. So usual, ayusin natin siya para hindi siya basta-basta nagbabara. So ang gagawin lang natin, tanggalin lang natin to. Kasi kung napapansin nyo, yung mga gumagamit na ng sponge filter guys, minsan wala nang hangin na lumalabas kasi nagbabara yung butas dito. So baguhin lang natin siya or i-alter natin konti para hindi na siya basta-basta magbara at saka para hindi na rin tayo linis ng linis nito. So kasi ang ginawa naman kasi ng manufacturer nito, kaya yung butas na nandito sa gilid guys, dyan yung labasan ng hangin. So dito tayo papasok sa butas na to, tapos syempre magbabackfire siya kasi nakaganyan yan. So dito yung labasan, papasok dito no, tapos papasok dito, lalabas dito sa gilid-gilid. So kaya naman maliit yung butas na nilagay dyan para yung bubbles na lalabas dito pino siya. So yun ang sadya ng manufacturer. Kaya para maganda tingnan, yung bubbles na lalabas dito sa ibabaw pino. So gagawin natin para hindi na tayo laging maglilinis ng filter, kasi hassle din yun guys. Kasi ang mangyayari pag minsan dito lang na side, halimbawa dito lang na side ang magbara, so hindi siya ganun kalakas na. So yung kabilang filter na halimbawa naka-split yung source mo ng naka-split yung host mo ng ng aerator mo, ang tendency nun yung isa sobrang lakas, tapos yung isa naman ito sobrang hina. So ganun ang mangyayari. So baga adjust ka ng adjust dun sa sa hangin mo. Kaya ang gagawin na lang natin, papalakihan lang natin ng butas para kahit hindi pino yung lalabas dito sa ibabaw na hangin, at least hindi siya nagbabara at hindi ka adjust ng dito ng hangin. So ganito lang gagawin natin. Hassle po talaga to guys. Buti nga nakita natin sa ibang tropa natin, sa ibang nag-aalaga din, na ganito ang ginagawa nila. So dati hindi ko alam, talagang naglilinis tayo palagi ng filter. Tapos ang sponge filter din kasi guys, pag nilinis natin, so ganyan lang, nagbaga na siya, ilagay lang natin dyan, tapat-tapat lang natin. Ayan, so ngayon papansin, sobrang laki na ng butas. Palakihin na lang natin ng todo para hindi na siya basta-basta nagbabara. So ang sponge filter kasi, yung pinaka-filter niya, yung parang pinaka-foam niya, binabahayan din niya ng good bacteria o yung mga microbes na tinatawag nila. Tapos paglinis natin, minsan natatanggal yon. So ganyan lang, naka-smiley siya kung nasobrahan. So ito namang isa, mamaya papakita ko sa inyo sa labas yung natin. Yan, ito tingnan nyo to guys, namumuti dito. Ibig sabihin, nung last na ginamit to, nagbara na to. Mamaya sa labas papakita, magbubukas tayo ng binutasan na natin. Saka sayang yung pagod natin na linis tayo ng sponge filter guys. Tapos adjust tayo ng adjust ng hangin. Nag-a-adjust pa rin naman tayo ng hangin guys, kasi minsan talaga nagbabara nga. So pero hindi na siya ganoon ka siguro sa 2 buwan okay pa siya. Lalo na pag malaki yung natin na nagawa ang butas. Parang nasobrahan to konti na lang yung kapit. So wag lang natin anuhin na matanggal yung kapit. Kumbaga yung iniwan natin itong portion na to, dapat sasing laki din dito sa kabila para hindi siya mawalan ng puwersa. So ayan,
punta tayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung binutasan na natin. So ayan o. Kung napapansin nyo, sobrang lumot niya na pero hindi pa siya nagbabara. Diba? Kung sa ano yan, pag hindi natin pinalaki yung butas, malamang yan, nagbabara na yan ganyan ka lumang sponge filter na hindi nalinis, nababara na yan ganyan. Sana makita nyo. Lahat ng mga sponge filter natin, ito, maliit kasi ito, parang hindi ko pa na anuhan to. As ito din, ang tagal niya nan guys, mula nung sinitap natin yan na binutasan natin, hindi na natin yan nilinis. So mapapansin yung kulay green na yung may pagka green na yung itim, may lumot na. So yung good bacteria dyan, nandyan na sa pinaka foam. So kung tatanggalin natin, di ba, madidisturbos pa sila paglinis natin. So pangit yun sa ating aquarium, sa ating isda. So para ma-maintain lang. Yan, tingnan niyo namang lumot niyan guys. Sobrang laki na pero yung hangin nandyan pa rin, malakas pa rin. Pero napapansin nyo, hindi ganon ka consistent yung bubbles niya, para siyang may putol-putol. Yun ang magiging magiging diferensya. Parang yung bubbles hindi pino, tapos parang putol-putol yung niya, yung flow niya. Yun ang magiging problema. Pag hindi kasi natin yon, pinalikihan ng butas, pino siya na tuloy-tuloy. So ganun lang naman ang diferensya. So di naman natin kailangan yon. Ang lang naman kasi ng manufacturer nun, para malilesen din yung talsik or evaporation ng tubig. Kaya pinapapino nila yung bubbles nun. So nasa sa inyo din yan kung saan kayo pipili. Sa maglilinis kayo or magiging malakas yung talsik, tapos magbabawas yung tubig nyo. Kasi nga syempre malaki yung bubbles, malaki din yung talsik sa taas. Ayan, tingnan nyo. Pero naman tayo, hindi ko pinoproblema yun guys, na nagbabawas ng tubig. Kasi nga twice a week tayo 30% to 40% na linis ng tubig. Twice a week yun, Wednesday at saka Sunday. So sa pagbabawas ng tubig, hindi ko pinoproblema yon. Pero kung kayo maliit lang naman ng isda nyo, so wag nyo nang gawin tong ginagawa natin. Kasi kung maglilinis naman kayo buwan-buwan, so isasama nyo yung sponge filter. Yun nga, ulitin ko, yung sponge filter na hindi natin inalter or pinalakihan ng butas, ang mas pino yung bubbles nya, at saka malilis yung talsik. At saka syempre pag mahina yung maliliit yung bubbles, maliliit yung talsik, hindi rin siya ganun kalakas magbawas ng tubig. So ganun ang pag hindi pa na-alter yung or napalakihan yung butas. Pero pag napalakihan yung butas, ayan, malaki na yung bubbles. Syempre pag malaki ang bubbles, malaki ang talsik, mabilis din magbawas ng tubig yung aquarium natin. So nasa sa inyo yan magtimbang. Basta kung ang atin lang kasi dito guys, kaya natin pinapalakihan para malilis yung trabaho natin. Na halimbawa sa isang buwan, wala pang isang buwan guys, basta palagi kayo nagpapakain, maraming pupo, magbabara talaga yung sponge filter na yan. Wala pang isang buwan. So ngayon isipin nyo, ilan yung aquarium natin? 4, 3, 7, 11, 15, 19. So 19, di pa kasama itong mga to. Pagpalagay na natin 20. 19 lang pala yung may mga sponge filter. So isipin nyo, ito guys, wala na talagang hangin yan. Kasi tawag dito, isa pa yung problema ko guys. Sa susunod ibibideo ko rin yan. Kasi nahuhugot yung pinaka hose nya dun sa galing dun sa makina or dun sa aerator mismo. Kasama yan dito guys, sa isa na to. Yan, wala na ring bubbles yan. Kasama dito. So sa susunod na video, yan yung ipapakita ko sa inyo. Ay gagawin na lang natin, ayusin din natin. Ito yan guys, oh. Ayan, oh. Yan, natanggal na ulit. Sabi yan. Ayan, oh. Yan sila. So araw-araw yan guys, binabalik ko. Tapos natatanggal uli.
Yan ang isa kong problema. So yan, ibibideo din natin yan siguro after nitong video na to. After a week ibibideo natin yan. So, abang-abang lang kayo dito sa ating channel guys, para makita nyo yung mga ginagawa natin. At saka kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, please subscribe. Pets Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye bye.